Ang Victoria ni Panay talagang nakamalaga po sa amin yun. Kasi ang Victoria ni Panay yan ay talagang simula pa yung mga ninuno namin, pinangalagaan nila. Hanggang ngayon, na kami na lang ng mga sumunod, yun pa rin ang pag-aalaga namin. Ayaw namin mga pinsala kahit sino. Kami mga katutubo ng mga Tagbano, kaya mahalaga po sa amin yung kagubatan kasi diyan ang aming pinagkukuha ng mga pagkain pang araw-araw. Tulad sa mga bagtik, almasigap, kitan, diyan namin kinukuha sa kagubatan na yun. Diyan aming pinapangalagaan. Kasi ang pagmimina, talagang simula pa lang itong minina, itong bato-bato na yun. Diyan kami naghahanap ng mga bagtik, ng urti, naghahanap ng yan ito, pulot. Pero nung mapasok lang mina, mas malaki ang nawala sa amin ng mga katutubo na pinaghanap buhayan. At hindi ka na makapasok. Lalong-lalo na dito sa lugar namin na itong bitlim na ito, itong ilog na ito, pagka yun ay na mina, hindi lang kaming katutubo ang maapektuhan. Pati yung mga Kristiyano sa baba, yung mga basakan. Kasi diyan kinukuha yung patubig sa mga basakan, yung tubig na yan sa bundok na yan. Ngayon, kung may pumawasok man namin nandyan sa taas, tingin ko hindi maganda. Kasi kahit sabihin po natin na responsible mining yan, mayroon pa rin at mayroon niyang epekto. Kasi unang-una, pag kinalbo mo yan at binalatan mo yung bundok, ay may epekto na kaagad po yun. Isa pa, pag wala nang kahoy dyan, wala nang kumahawak sa lupa, ibig sabihin, may posibilidad na madaling gumuho ito. Sino ba ang nakikinabang sa pagmimina? Ang mga kapitalista, no? Gayon din yung mga iilan na nagtatrabaho pero iilan lang ang makukuha po sa komunidad. Ano pa po, ang benefits dito ay tinatawag nating short term, no? Magbibigay sa eskwelahan ng isang building, magbibigay ng ilang scholarship, support sa eskwelahan, pero ang malaking tanong, ang long-term impact, no, sa ating kalikasan, sa ating kabataan, sa ating kabuhayan. Una po ay bumuo na tayo ng isang petisyon na umiikot po sa kasalukuyan at nakapagkalap na po tayo sa kasalukuyan ng more than 1,500 signatures at ito po ay tuloy-tuloy. There are only few studies on the biodiversity of the area. Since 2019, we have been doing surveys in the forest ecosystem and we have documented at least 93 species of terrestrial vertebrates, and 25 of these species are considered as IUCN threatened species, and 39 out of the 93 species that we've documented are endemic to the island of Palawan. The first ones that would be affected will be the flora. Species that are unique to ultramafic types of soils are also unique to this kind of forest. So they will be the first ones to go because mining in our province are open pit and will totally wipe out those population. Ang pinapangamba namin pagka yun ay may pamina nila at papayagan nila, kawa na yung mga susunod na lahi namin mga maliliit pa ngayon, yung iba binubuntis pa. Mas sila malalong kakawawa na yun. Kaya kung ano ang ngayon, yun pa rin ang mga sasunod na result. Na ang kagubatan na yan, dyan lang. Na panatiling ano siya, yung malago talaga na tinatanaw ng pangkalatan.